Hello, I'm Karen and this is Bubbles. Ngayon, manonood kayo ng mga nakakatakot na video. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Follow me for more videos and like this page para sa marami pang kakaibang videos. Noong September 14, 2016, bago maghating gabi, nang si John Luna sa Grapevine Police Department rumisponde sa isang tawag na didiscover nila sa Grapevine Lake na may area doon na sunog na katawan. Ang katawan na nakabalot sa kiddie pool ay hindi pa nakikilala ng mga pulis kung sino ang biktima. Sa sumunod na mga araw, na-identify na nila ang biktima. Ito ay si Jackie Vandergrift, 24 years old, nutrition major sa Texas Women University. Si Jackie ang huling nakita kasamang lalaking ito. Hindi kagad nakilala ang identity ng lalaki. Pero mayroong lumabas na kakilala sa lalaki na kasama ni Jackie ng gabing yun. Si Caitlin Mattis ay kilala niya ang lalaki na si Charles Bryant na nakatira 20 miles away, pero palagi siyang pumupunta sa Delton para buhayin uli ang relasyon niya kay Caitlin. Si Bryant ay 29 years old at nagtatrabaho bilang bartender and personal trainer. Sa relasyon nila ni Caitlin at Bryant ay isa daw itong nagmamanipula at masyadong believe sa kanyang sarili. Ang sabi ni Caitlin ay toxic daw ang relasyon nila. Kaya noong 2016 nakipag-break siya kay Bryant. Akala niya yun na ang huli nilang pagkikita. Pero sa mga sumunod na araw, nagpakita ito kahit hindi naman imbitado sa kanilang bahay. Nakikipagbalikan daw ito sa kanya pero hindi na interesado si Caitlin. Naghihintay lang siya na matapos na ang connection niya kay Bryant. Pero isang gabi, nahuli ng pulis si Bryant sa labas ng campus. Tinanong kung bakit siya nandoon. At hindi naman gumawa ng illegal kaya pinakawalan din ito. At bumalik uli sa campus si Bryant at kumatok na sa dorm ni Caitlin. Nagtaka siya kung paano nalaman ni Bryant na nandun siya at natakot siya nung time na yon. Tumawag si Caitlin uli ng pulis at pinaalis si Bryant sa campus. Sinabi sa kanya ng mga pulis na huwag nang bumalik doon sa campus, pero ayaw sumunod ni Bryant kaya pinusasa na siya. At noong August 31, 2016, isang linggo nang mahuli si Bryant ng mga pulis, ngayon naman nagpunta siya sa trabaho ni Caitlin. Sinabihan daw ito ni Caitlin na umalis na at nakita niyang malungkot daw si Bryant. Akala ni Caitlin ligtas na siya sa kanyang dorm. Pero noong September 6, 3 buwan ng kanilang anniversary, bumalik si Bryant uli sa dorm niya. Nanginginig daw siya dahil mag-isa lang siya nung araw na yon. Nagtago siya sa cabinet ng ka-dormmate niya. Tumawag siya sa mga pulis pero hindi naman siya marinig dahil ayaw din niya magsalita, baka marinig siya ni Bryant. Nakita ng mga pulis si Bryant sa labas ng campus at inaresto uli nila ito. Pero nakapagbayad siya ng bond at napakawalan uli. At sa social media, nag-post si Bryant ng at pinuntahan nila si Bryant sa kanyang bahay at kinasuhan ng stalking. Ito ang pangatlong arrest ni Bryant. Sinabihan siya ng mga pulis na pag tinuloy daw niya ang pag-i-stalk kay Caitlin ay gagamitin daw nila ang mga email nito at ang mga tawag para maaresto uli siya. At pagkalipas ng 2 araw, nagbayad uli siya ng bond at nakalabas uli. On September 13, bumalik uli si Bryant sa Delton para mapalapit lang uli sa dorm ni Caitlin. Pumunta si Bryant sa Fag Street Public House noong gabi ng 7 p.m. at 1 oras makalipas ay si Jackie naman ang sumunod. At nakikita sa video na nagtatanong tungkol sa trabaho at nakikipagkwentuhan sa bartender na si Bryant.
At after 45 minutes na ang nakaraan, nag-post si Jackie sa Twitter. 9 o'clock, si Jackie ay umalis na sa bar kasama si Bryant. Pumunta sila sa isa pang bar na malapit doon at nakikita sa video na nakikipag-usap din si Jackie sa mga grupo ng mga babae. 9:45, umuulan sa labas at lahat ay nagsiuwian na. At si Jackie at si Bryant ay sabay ding lumabas sa bar. Nakita din sa CCTV na tumigil sila sa isang convenience store. At yun ang huling video na nakuhanan si Jackie ng buhay. At nung araw na matagpuan siyang patay, may bagong post sa Twitter account niya. Suspected ng mga pulis, mensahe ito ni Bryant at hindi si Jackie ang nagpost nito. Muling ichinek ng mga pulis ang mga CCTV sa bar. At doon nakita na nakipag-usap si Jackie sa mga grupo ng babae at nakita din na isa dito ay binigyan ni Bryant ng business card. Ngayon, alam na nila ang pangalan ng lalaking kasama ni Jackie nung gabing iyon. At doon din nakita nila sa kanilang database na may kaso ito na restraining order. Naging suspect nila si Bryant pero wala silang physical evidence para ma-connect ito sa pagkamatay ni Jackie. Kaya muling nakakalabas pa ito at naisip ng mga pulis na tawagan ang ex-girlfriend ni Brian na si Caitlin. At tinanong nila ito kung sa tingin niya ay may kinalaman ang kanyang ex-boyfriend sa murder sa Grapevine. Kaya ang sagot ni Caitlin sa mga pulis ay siguro. Nang araw ng pagkamatay ni Jackie ay nagpadala daw ng email si Brian kay Caitlin na ang picture na yan ay kuha sa Grapevine Lake. Naisip ni Caitlin na baka kinuhanan niya yung picture na yon nung araw na pinatay niya si Jackie. Nag-aalala daw si Caitlin na baka si Bryant nga ang may gawa ng murder sa Grapevine. Kaya inaabangan niya ang mga news na lumalabas. Dahil natatakot daw siya na baka siya na ang sumunod. Pero patuloy pa rin ang email ni Bryant kay Caitlin kahit na pinagbabawalan na ito ng batas. Kaya ito ang pwede nilang gamitin para maaresto si Bryant. Aresto si Bryant noong September 18 dahil sa pag-violate ng restraining order. At umaasa ang Grapevine Police na makakakuha sila ng evidence sa pagkamatay ni Jackie. Nahanap sa bahay ni Bryant ang malaking military knife. At may video din na bumibili siya ng pala nung gabi na nawala si Jackie. At ang kiddie pool na nawawala sa kanyang backyard ay siya din nagmatch sa kiddie pool na nakabalot kay Jackie. At kahit may mga evidence na, hindi alam ng mga pulis kung papaano namatay si Jackie. Kaya kumuha sila ng expert para malaman yon. Si June Holland, isa sa mga Texas Rangers, siya ang kilala sa mga pag-i-interview ng mga highly suspect for killers. Ang katawan ni Jackie ay pinagpuputol-putol bago sunugin. Nung unang interview niya, hindi daw niya maalala ang nangyayari. Kaya binalikan nila ang pangyayari ng araw na yon. Sabi ni Bryant, naalala daw niya na dumating daw si Jackie sa bar. At sa pag-i-interview ng mga pulis kay Bryant, doon niya sinabi kung papaano niya hindi nirespeto ang katawan ni Jackie. After 6 hours of investigation, ay maraming nakuhang evidence kay Bryant at doon kinasuhan siya ng pagpatay kay Jackie Vandergrift. Para kay Caitlin, yung kinakatakutan niya ay totoo nga. Hindi ina-admit ni Bryant na pinatay niya si Jackie. Ang inaasahan ng mga abogado ng pamilya ni Jackie ay payagan mag-testify si Caitlin sa court. April 2018, isang taon pagkamatay ni Jackie Vandergrift, si Charles Bryant ay patuloy sa kaso. Kailangang masagot ni Charles Bryant ang mga evidence na nakuha sa kanyang bahay. Ang safety, pala, at ang mga knife na malamang na ginamit para hiwain ang katawan ni Jackie.
At ang medical examiners na chinek ang katawan ni Jackie pero walang evidence na siya ay ginahasa. At pinayagan din na magsalita si Caitlin sa court at harapin ang kanyang ex-boyfriend. At nagdesisyon ang hukuman na guilty si Charles Bryant sa pagpatay kay Jackie Vandegrift. Nakuha nila ang justice para kay Jackie. Hindi death penalty ang hatol sa kanya. Ang hatol sa kanya ay bilanggo habang buhay. At sa batas ng Texas, pwedeng mag-apply ng parole si Bryant after 30 years. Ang sabi ng ex ni Bryant na si Caitlin, palagi siya magmamasid sa kanyang paligid. Natatakot daw siya na baka pagkalabas ni Bryant ay baka hanapin siya at may gawing masama sa kanya o sa kanyang mga mahal sa buhay. Pinamagatan ko tong obsession guys kasi nawawalan na ng kontrol ang isang tao sa kanyang ginagawa. Hindi niya alam na siya ay nagiging mapilit na magustuhan siya ng isang tao. Ang nararamdaman niya ay hindi na pagmamahal. Kaya, pag may ganitong situation guys, kayo na ang lumayo. Thank you ulit sa panonood guys, and don't forget to hit the like and subscribe button and comment your opinion down below to my next video. Thank you guys.